Ah, Good morning po sa lahat. Dito naman ako at ako na may magbigay kalaman tungkol sa guardian. So, yung topic ko ngayon, topic to sa paano tayo mag-orient sa mga bagong aspirant. So, bago ko i-discuss lahat, ako'y bumabati sa buong guardians all over the world, lalo na sa aming ama sa Pinas, yung chairman ng lahat ng RUGBII, PCGS Bris George Arcilo. Good morning at mano po sa lahat ng mga CGMF at especially sa aming gran na nandyan na sa Pinas at dito sa Qatar at umuwi na sa Pinas, aming pinakamamahal na si Gran Delta. Kumusta po kayo dyan, Gran? Ano po sa iyo? Good morning. So ito pong i-discuss ko ngayon at sana mabigyan ng pansin sa mga leaders, kasi ang gusto ko lang sa kanila na bawat leaders, especially sa mga MA founders, nga hindi lahat tayo nandito magkasama-sama dito sa ibang bansa. Example, dito tayo sa Qatar, di natin alam na may isa sa atin mapauwi, mga leaders. Kaya ito, nagle-lecture ako kung paano tayo mag-orient sa mga bagong aspirants. So sa mga leaders po, ganito lang ang gagawin natin. Unang-una po, i-check ninyo kung ano ang background ng mga bagong aspirant. Tanungin ninyo kung wala ba siyang kaso, wala siyang case, or valid ba ang ID niya. Kasi hindi natin tanggapin kung expire ng ID or hindi valid or may case siya, kasi magka-problema tayo. So, kailangan niyo i-check niyo ang QID niya, kung expire, kung may ID ba siya. Kailangan background ng aspirant natin, unahan natin. So, okay po. Yan po ang number 1. Yung pangalawa, tanungin mo sila kung bakit sila pumasok sa guardian. Ano ba yung nagustuhan nila dito sa guardian? Kasi maraming pumasok sa guardian na may sariling intensyon. Kung pasukan nila kasi pasukin nila yung mga business or ano pang mga kuan dyan, may sariling intensyon ba? Kasi tanongin niyo kung ano ba, bakit ba gusto ninyo na pumasok dito sa amin sa guardian, lalo na dito sa ating faction nga RUGBII. Yan ang dapat nyo i-discuss na pangalawa. Bakit ba kayo pumasok dito sa guardian? Ano bang dahilan? So, kung malaman nyo na ganito pala ang intensyon nila na makatulong or ganyan, so, pasado sila. So, ngayon, proceed tayo sa pangatlo. Pangatlo naman, tanungin mo sila kung makalabas ba. Kasi hindi natin tanggapin nga sa isang taon, isang bisis lang sila makalabas. Kasi hindi yun pwede. Useless yung pag-guardian nila. Maging tiwalag sila, maging tinatawag na maging hindi sila maging active. Dahil buwan-buwan tayo nagmi-meeting tayo. May meeting tayo sa isang buwan. Mayroon tayong monthly meeting sa third week of the month. Mayroon pa tayong pangkalahatan. Kaya kung pumasok sila, lahat po i-discuss ninyo. Kasi hindi yun nga, pumasok kayo ngayon na araw na Friday, pagkasunod, next 6 months naman kayo babalik.
Kaya ipaliwanag ninyo ng maayos na kung makalabas ba sila o hindi. Isang beses lang sa isang taon, hindi niya nyo tanggapin. Dahil useless lang sila. Maging inactive din sila. Kaya yun kayo mga leaders, yun ang tandaan ninyo. So kung okay sa kanila na makalabas naman kami anytime, kung may mga activities tayo, pumunta naman kami. Kasi sa meeting natin, kailangan natin nga, pag pumasok tayo dyan sa guardian, kailangan nga, kung may meeting tayo, aatin kayo. Kasi hindi pwede nga di kayo atin kasi maligaw kayo. Kasi yung pagmi-meeting, isa din yung pamaraan na magkaroon kayo ng kaalaman. Dahil kaming mga leaders, always kami nag-remind tuwing meeting na ganito, ganyan, kung ano ang batas, paano kayo magbati, paano magkamay, pagmano, pag-respect sa nakakataas. Kaya kailangan mag-attend ng meeting. Isang buwan, isang bisis o dalawa lang. At hiningi namin kahit 2 oras lang pagkatapos ng meeting. Okay na, go na kayo, enjoy na kayo. Pero, kung ipaliwanag din ninyo, kung may trabaho kayo tuwing Friday, o may trabaho kayo sa Friday, so priority natin ang trabaho. Kasi pumunta tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho. Itong organisasyon natin ay sikan lang to siya. So unahin mo na ang trabaho bago yung organisasyon. Pero kung walang trabaho, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng time yung organisasyon natin. Kasi dito na tayo, pumasok tayo dito. So, ganyan din ang i-orient ninyo, ganyan din ang ipaliwanag ninyo, mga leaders. Kailangan matuto din kayo kasi hindi lahat ng panahon na magsama-sama tayo dito sa Qatar. Bawat isa sa atin, di natin alam, di natin hawak ang company, baka mapauwi tayo, mapunta tayo sa ibang bansa, mapunta tayo sa Canada, Dubai, or ibang bansa. Kaya matuto tayo. Simula ngayon, mga leaders, especially dito sa BRIB, o hindi lang sa BRIB, sa buong SDG. Kung sino mang nakarinig dito sa mga orientation ko na dapat nating gawin. Kasi huwag kayong umasa sa mga CNIP, sa mga MF na mag-orient. Kayo, magsasalita din kayo. Mag-practice din kayo nga magsalita sa harap-harapan, sa harapan ng mga tao. Matuto kayo nga magsalita sa maramihan para hindi kayo tawag nito, makanga-kanga. Sa Bisaya pa, makanga-kanga. Kaya yun ang ipaliwanag ninyo. So pang-apat, ipaliwanag ninyo muna tungkol sa bylaws. Ngayon, dito na tayo sa bylaws mga kapatid. So dito po, sa bylaws natin, ito, shortcut ko lang, kinukuha ko lang yung na importante nga nandyan sa loob. Kasi later, sa loob ng bylaws, malalaman kasi pag mag-aspire na tayo, binigyan natin ng bylaws isa-isa. Kaya kung mabigyan ng bylaws, sabihin din ninyo na babasahin ninyo at intindihin ang laman ng bylaws. Kung hindi nyo alam, magtatanong kasi may mga leaders man. Tanungin nyo nga, ganito pala ang laman nito. Ipaliwanag ninyo tungkol sa bylaws. So, sunod naman, pag alam na sa bylaws, ipakilala ninyo kung sino ang bumuo ng guardians. Sino bumuo ng guardians? Nung una pa, yung unang-una nga, hindi pa bumuo ang guardian, anong nauna? So, ganyan, ipaliwanag ninyo mula sa Diablo Squad hanggang naging guardian. Paliwanag nyo nandyan sa bylaws mga kapatid. At sanayin ninyo nga mag-orient kayo, nga magdala kayo ng bylaws. Huwag kayong mag-orient na walang dala ang bylaws kasi wala kayong sundanan. Wala kayong sundanan na ganito.
Kasi memorize. Kami kayang nakakataas, hindi namin memorize ang sa loob ng bylaws. Kaya kung maari sana mga leaders, kung mag-orient kayo, dalhin niyo ang bylaws. Kasi yan ang nagpapatunay, kasi bylaws yun, nagpapatunay yan ng totoo. So, yan na po ang maganda, mga kapatid. Paliwanag ninyo muna tungkol sa bylaws, lahat ang ang laman. Pero isang pahapyaw lang, hindi lang ninyo isa-isahin lahat-lahat. Kasi kung mag-orient kayo, kung basahin nyo lahat hanggang katapusan, baka maabutan kayo ng kalahating araw. Abot kayo mga 6 hours. Kasi maraming laman dyan. Kaya yun lang ang mga importanteng words lang ang kukunin ninyo. So pagkatapos dyan, ipaliwanag nyo tungkol sa bylaws, nga saan nagmula, kung kailan, o sino ang bumuo. Mapaliwanag ninyo, tapos na. So ipakilala naman ninyo kung saan kayong paksyon. Anong paksyon kayo? So ano bang paksyon? Paksyon dito, tinatawag na paksyon. Kung ano ang paksyon nyo, tulad ng paksyon natin dito sa RUGBII tayo, Council SDG. So ipaliwanag ninyo nga sa mga orient, sa mga aspirant ninyo nga yung paksyon natin sa RUGBII. So council natin SDG, kasi dito tayo sa Qatar, SDG. So pagkatapos dyan, ipaliwanag din ninyo kung anong meaning ng RUGBII, SDG, ipaliwanag ninyo yan. So ipaliwanag ninyo yan sa mga aspirant ninyo. Pagkatapos ng RUGBII, ipaliwanag ninyo kung SDG, tanungin naman ninyo kung sino ang pinuno, sino ang supremo, sino ang pinaka-head chairman ng RUGBII. So yung sino ang talagang chairman ng RUGBII sa buong buo. So yan sa bylaws malalaman ninyo. Paliwanag ninyo ito si Kuan, si PCGS George Breaks Arcilo, ganyan. Ngayon naman, kasi dito tayo sa Qatar, maraming RUGBII SDG, nabilong tayo sa council natin SDG. So ipakilala din ninyo na yung chairman natin dito sa Qatar o sa SDG, kasi ang SDG din marami na din, mayroon tayo doon sa ibang country, sa Pilipinas, dito sa Qatar. So yung SDG o yung chairman natin din si Grand Delta. So ipaliwanag ninyo yung buong pangalan, si Grand Delta. Ngayon pagkatapos dyan, pagpaliwanag ninyo yung chairman natin ng SDG, dyan na naman ipaliwanag ninyo ang sino ang chapter. Kasi mula sa council, mayroon na tayong iba't ibang chapter dito. Kasi sa chapter namin, sa sample lang, sa chapter natin, sa Brave tayo. So ipakilala naman sino ang head ninyo, para yung mga members ninyo makilala niyo kung sino ang head ng Brave. Pag ibig sabihin ng Brave, dala-dala na yun ang Brave Princess, Aris, Brave of Defender, lahat-lahat na yun. Huwag ninyong hayaan na hindi nyo ipakilala yung head ninyo ng Brave. Kasi yan, malalaman natin na yung mga members, pagtanungin sila doon, sino ba yung head ninyo? Si Kuan, ganito, ganyan. Kaya kilalanin ninyo, ipakilala niyo mismo kayo mga leaders, mga founder, MF, ipakilala ninyo kung sino ang head, sinong nagbuo nitong chapter ninyo. Huwag ninyong hayaan yung ibang chapter nga ipakilala ninyo. Kasi karamihan dyan sa mga bagong members natin, sa ibang chapter, ibang members, ibang faction, hindi na nagkakilalahan. Dahil kulang sa orient, kulang sa papaliwanag. Kaya mga kapatid, mga leaders, kasi itong topic ko ngayon, para to sa mga leaders,
or sa mga members na papuntang leaders na sila. Na ayaw kong magkahiwalay tayo kasi dito sa Qatar magkahiwalay din tayo, hindi tayo permente dito. Ayaw kong magkahiwalay tayo na wala kayong natutunan. Gusto kong malaman ninyo kung paano mag-orient. Sumunod lang kayo sa bylaws, sundin lang niyo ang bylaws, hindi kayo maliligaw. Mas lalo nang hindi kayo maligaw kung sumusunod kayo sa head, kung sino man ang chapter head ninyo. So ngayon, nalalaman na sa mga founder na ipaliwanag ninyo kung sino ang head ng Brave or sa head ng chapter ninyo, ipaliwanag naman ninyo kung ilan ang chapter na ninyo, ilan na ang chapter ninyo. Kasi mula sa Brave, nagkaanak ng chapter ninyo, nagkaanak ng ano pang anak dyan, ipakilala naman ninyo bawat founder chapter. Halimbawa, example lang to ha, sa Brave chapter, mayroon tayong founder, ipakilala din ninyo ang founder ninyo. Na ito si Brave, Brave, yun ang founder namin, si ganito, ganyan. Tapos dito naman sa Tiger, yung founder namin si ganyan, ganito, para malaman ng mga aspirant. Ito naman sa mga babae, yung Princess, yung foundera namin ito, ganyan, at saka yung Aris, hanggang malaman nila kung saan sila. At malalaman din nila kung saan silang chapter. Ilalagay nila sa form ninyo ngayon na itong pinasukan nyo, ipaliwanag nyo, dito ka sa chapter na to, ito ang founder ninyo. Pero maraming founder dito sa bawat chapter, kailangan malaman din nila. Para hindi kay magkita-kita tayo doon sa ibang lugar, lalo na sa ito, maliit lang Qatar. Minsan magkabungguan tayo sa souk, sa bayan, at sino ka ba? RGBI ka? Ako yung Brave. Brave ka, hindi ko man alam. Kaya mga kapatid, dapat ipakilala ninyo lahat ng members, lahat ng mga leaders ng Brave. Aris, sino ang foundera? Tiger, sino ang founder? Brave, sino ang founder? Princess, Brave, sino ang foundera? Ganyan mga kapatid, gusto ko malaman lahat po ng mga leaders. Kailangan bigyan ninyo ng pansin, hindi kay pumasok lang tayo dito sa Gradyan para lang ganito, ganyan. Kailangan matuto din tayo. Tulad sa sinabi ko nga, hindi ko dito sa chapter ko bilang head ninyo, di ko hayaan na umuwi tayo bawat isa na walang matutunan. Kasi malay natin doon, pag uwi ninyo, gusto kayo magtayo ng guardians, magtayo kayo ng chapter ninyo doon. At kung halimbawa magtayo kayo doon, huwag niyong kalimutan yung chapter head ninyo dito na number 1 ipakilala ninyo bago yung chairman at yung nakakataas. Kasi galing kayo sa akin at makilala din nila kahit doon man ako sa ibang bansa, magkalayo tayo, makilala din nila saan kayo nanggaling dito sa akin. Okay? Ngayon, tulad sa sinabi ko na kailangan matuto din kayo. Kasi maano na lang kayo, magtayo kayo doon, wala kayong natutunan. So paano kaya ako mag-oriento nga paano ako magbuo ng guardian dito, magbuo ng chapter dito nga wala naman kong natutunan. Kaya dito pa tayo, nagkasama-sama pa tayo dito at magtatanong kayo at mag-study kayo, mag-practice kung paano tayo mag-orient. So ganyan po, naiintindihan ninyo at masaya ako na ganyan makinig kayo at yung mga video ko at tapusin nyo pagbasa. So ngayon naman ngayon kung napaliwanag na niya, naintindihan na nila mga kapatid, halimbawa, naintindihan na, discuss ninyo tungkol sa bylaws, kung naintindihan nila, so, dyan naman, ipaliwanag na ninyo nga sa pagpasok dito sa Guardian, kailangan natin nga legit tayo. Kailangan legit tayo.
So paano tayo na maging legit? So ang pangalan natin i-registered natin doon sa SEC. So paano i-registered? Registered. Kailangan mag-fill up sila ng membership sa ID. Kasi kung hindi sila mag-fill up lahat, ay piki sila. Kailangan ma-register ang pangalan nila. So ipaliwanag ninyo nga mayroon tayong bayaran sa membership natin. So membership natin, ipaliwanag nito, ito magkano yung membership natin, mayroon pa tayong damayan, tapos magbayad tayo sa marker, tapos yung guardian wines natin, magbabayad din tayo, ganyan. So ngayon ang paraan sa pagbayad ng guardian wines, kung halimbawa mas maganda to marami ang orient, kasi marami ang aspirant ma-orient, kasi kung marami, magbili kasi tayo ng alak. Yung alak na yan, example, ma-work of 130. So paghati-hatian nila yun, 140. So hindi naman yun maubos sa halimbawa 5 tao, paghati-hatian nila yun sa pag-guardian wines. So kung hindi maubos sa nilang 5, kasi sigurado hindi maubos yun, hindi iinumin, itago yun kasi sa next na kuan, sa next nga mayroong aspirant, yun naman ang gagamitin nila na ipang guardian wines. Hindi kay pag gagamitin ng sobra iinumin. Hindi pwede. Kung iinumin nila, tandaan nyo kung sinong uminom, ay sila din sa sunod magbabayad sila, bayaran nila. Di ba? Tama ba ako? So ganyan din ang rules natin. So ngayon, sa bayaran ninyo, talagang kailangan natin nga bago natin isabak natin sila sa kuan, kailangan talaga i-discuss niyo yung bayaran. Baka sa bayaran natin ganito, ganyan, ganito, baka mag-surrender sila, may bayaran pala. Kailangan i-discuss niyo na may bayaran na tayo, kasi hindi man ma-registered yung mga pangalan nila. Piki sila kung hindi sila legit, kung hindi sila magbabayad. Siyempre may bayaran tayo. So bago naman ninyo i-recruit sila, so kailangan may bayaran ang membership. Unahin ninyo may membership naman talaga, kasi paano ka ma-register kung hindi ka magbayad sa SEC, yung ninyo. Kasi kasama na yun yung bayaran natin ganito, kasama na yung insurance, damayan, ID application, membership certificate. So yan, kung okay na sila, i-proceed na natin yung walking sa kanila, walking at saka marking. So ngayon, ito namang pagwa-walking natin at sa pagmamarking, orientation, may mga pamaraan na, may mga rules na tayo ngayon bago. Tandaan nyo mga kapatid na sa kami, sa pag-orient natin, walking, marking, mayroon ng rules na bago i-walking, kailangan may requisition muna na subject, requisition na doctrine or walking and marking. Pwede rin na walking lang mo, o pwede rin orientation muna, ipahuli na kung handa na sila, pwede na magawa naman ng requisition para walking and marking. Kung pwede natin isabay ang requisition for doctoration, including walking and marking, walang problema, basta handa sila. So ako po ay yung mag-request yan, kasi ako po ang head ninyo, ako po ang mag-request niyan. At pagtapos ko ng request ganito, isi-send ko sa GC namin, sa pangkalahatan ng GC namin, mga nakakataas, sa mga CNF, attention all, mayroon akong request ako na walking, doctrination, walking and orientation, orientation, walking and marking.
So ngayon, isisend ko yun sa GSMIN kung mag-approve sila or okay, proceed yung ano ninyo, approve. So ngayon, okay na, malalaman sa lahat nga mayroon ito, ganito, ganyan. So walang iba dyan, maghintay kayo sa akin kasi wag ninyong pangunahan na hindi pa namin nagawa. Kasi maguguluhan tayo, magkagulo kasi hindi pa namin i-implement, pinagsabi-sabi na ninyo. Kaya dito yun, maganda yun ang na bagong ano ni Gran kasi dati pa yun ganyan pero si Gran Delta hindi lang niya inaano sa amin kasi dito pa siya kasi ang gumawa ng ganyan. Ngayon medyo may mga hindi nagkaintindihan kaya pinalabas na niya yung order na kung mag-orient tayo or walking, kailangan mayroon siyang requisition paper, may requisition kami na yun ang rules na may request for doctrine, walking and marking para malaman lahat na kaming mga sainip na malalaman lahat walang lihiman nga nagmarking si Kuan, nagmarking doon, hindi pinaalam sa akin. Ngayon malalaman na lahat. Kaya masaya ako na ini-implement ni Gran sa amin na wala nang isa nga mag-complain bakit ganito may marking doon, hindi ko alam. Dahil bago i-marking, bago i-proceed yung orientation, walking at marking, mayroon ng approval sa mga CNAP at sa kay Gran kasi isi-send namin bawat isa sa amin kung anong chapter kami bilong, anong chapter kami at maggawa kami ng requisition sa ganyan na bagay kasi yun ang rules. Wala nang mangyari na orientation, walking at marking kung wala yung papel na requisition. So happy ako dyan. So dito na lang po at hindi ko lang pahabain kasi minsan kung mahaba na hindi babasahin ng mga members sa mga leaders kasi busy sila sa pag-ano ng mga ano nila, pamilya nila, mga mahal sa buhay nila. Kaya hindi ko lang pabain yung ano ko, unting dagdag kalaman ko at unang-una po ay magpasalamat ako kung babasahin niyo ng buo at advance na lang po. Merry Christmas sa ating lahat at lahat po ng mga members sa SDG, I miss you at dito po sa atin ng sa Guardian, sa RUGBII, ang hiningi sa atin bawat isa, maliit ka man or mataas, mababa or ganyan, bawat isa sa atin respeto, tiwala at magtulong-tulungan tayo, magkakaisa para ikabubuti sa ating organisasyon. So Merry Christmas po and good morning po sa ating lahat. Thank you.